ng libo-libong kasalanan. Katumbas ito ay isang persa ng kabutihan. Kahit gano'n pa man, kalakas ang kadiliman ni Judas sa bawat butas. Lulusot pa din ang katotohanan na tuklas sa liwanag ay masigit. Kahit matay nakapikit dahil bukas ang isip. Naalala iba't ibang karanasan sa bawat aksyong gagawin ay dapat panindigan. Huwag magkunwari para walang pagsisihan. Lahat ng sinungaling ay pinaparusahan. Parehong pinagalaban kapayapaan. Welcome dito sa Pinoy Soldier TV. Magandang hapon po or magandang umaga o kung anong oras nyo man po pinapanood to, no? Ngayon ay magre-react na naman tayo. Siyempre, dating gawin. So, itong video na to ay kay Sir Jing Relano. Well, ito ay ano na, medyo ano na rin to. Matagal, hindi naman matagal, siguro mga 1 week or so. Diba? Ito yung exploration nila sa ano, sa abandoned factory sa Valenzuela. So, bakit na ngayon ko lang siya nireakan? Wala, kasi ano, well, unang-una mga kap, na-busy tayo, no? May mga ginawa tayo, personal, tapos yung trabaho. So, syempre, ito naman ginagawa natin kumbaga ano na lang, libangan na lang sa atin to eh. So, yun, kaya nag-post din ako, actually, dun sa Facebook page natin, tuwing Friday na lang ako mag-upload. Pero syempre, kung halimbawa naman may bakante or may maluwag na oras, pipilitin pa rin natin na makapag-upload. So yan, itong video ni Sir Jing Relano, tama no? Relano, no? So, panoorin natin kasi ito daw talagang haunted, itong abandoned factory na to sa Valenzuela. And well, hopefully tingnan natin kung matutuloy, pero may balak tayong pumunta dyan one of these days. Titingnan lang natin kung matutuloy. So, panoorin natin, simulan natin to. Ito yung minove ko na, finorward ko na ng konti dun sa i-interviewin nila yung caretaker ng abandonadong pabrika. Matagal na po kayong caretaker? Oo, matagal na. Siguro mga 18 years. So, itong abandonadong factory po na to, gano'n na po siya katagal po? 1986. Kailan po siya na-abandon? Na-abandon siya ng 91. Ano po yung dahilan po bakit po sila nagsara? Nagkaroon ng sunog na tago sa may kantin. Tapos may nasunog. Gano'n po katotoo yung sinasabi po nila na yung abandonadong factory po na yan ay pinamamahayan daw po ng mga ligaw na kaluluwa? Kasi dati, nagro-rubing ako dyan. Tapos, parang may napapansin ako pag bumababa ako Parang may sumusunod. Tapos parang may nakatingin sa'yo. Ano lang sila nagpaparamdam lang sila. Parang may nakatingin lagi sa'yo. Tapos parang may sumisitsit. Tapos, meron 1998. Nag-overnight yung mga nag-swimming dyan. Pag overnight na swimming, umuwi sila ng 3 AM ng madaling araw. Yung lalabas na sila, bakit may babae nakitim sa taas ng building? Pinuntahan ng dalawang gwardiya, nakarating na sila doon sa pinagtatayo ng babae, wala naman. Pero yung... Teka, meron akong part na hindi nag-gets. Nag-overnight yung mga nag-swimming. Tama ba yung narinig ko? Tingnan natin. Sorry Kasi, di ba factory to? Bakit may nag-swimming? Ano ba yun? Ng 3 AM. Nag-overnight yung mga nag-swimming dyan. Pag overnight na swimming, umuwi sila ng 3 AM ng madaling araw. Yung lalabas na sila, bakit may babae nakitim sa taas ng building? Baka ang ibig niyan sabihin may yung mga empleyado or mga employee nag-swimming tapos pagbalik dyan na nag-overnight. Baka yun yung ibig niyan sabihin Pinuntahan ng dalawang gwardiya, nakarating na sila doon sa pinagtatayo ng babae, wala naman. Pero yung bumaba na yung gwardiya, nandun na naman.
Pero may dalawang kwarto doon, makaka-counter kayo doon. Yung may madilim na parang kwarto, titindig ng balayibo nyo ron. Nag-decide na kami na pumasok na sa loob ng abandonadong factory. At nang nandito na kami sa loob, so guys, nandito na tayo sa loob ng abandonadong factory. At ang dami ditong drum na hindi ko alam kung anong purpose na itong drum na to. Pero siguro ito yung mga drum ng mga dating gamot na ginagamit nung nag-ooperate pa tong abandonadong farms. At habang nandito pa lang kami sa bungad, ay may kakaiba na kagad akong naamoy. Amoy sampagita. Amoy mo? Creepy nga dito. Kagi. Ay, nakatakot talaga. Talaga nakatakot pare. Totoo yung sinasabi ni Kuya na pagpasok mo pa lang dito, makakaramdam ka na ng kakaiba. At ganun na yung nararamdaman ko. Medyo kakaiba talaga yung pakaramdam namin dito. At medyo delikado din yung mga dinadaanan namin. Ano tayo dito, dahan-dahan lang kasi delikado. Mataas. At sa patuloy na pag-i-explore namin ay napunta naman kami dito. Dito pa lang sa unang palapag, makikita nyo sobrang lawak nito. At sobrang daming mga malalaking bakal dito na hindi ko alam kung ano to. Kaya parang mga poste siguro to o yung makinarya na ginagamit dati nung nag-ooperate pa to. Pinasok ko yung kwarto dito. At ito yung kwarto na binabanggit ng caretaker kung saan daw merong nagpaparamdam. So nandito na tayo sa kwarto, dito sa unang palapag, which is nandito yung hagdanan pataas. At talagang puro tambak na ng basura dito. Ingat-ingat lang sa paglalakad kasi hindi natin alam kung ano yung mga tinatapakan natin. Nagpatuloy lang ako na mag-explore hanggang sa napadpad naman ako sa kwarto na ito. So guys, nandito tayo sa kwarto na pinasok ko. Hindi ko alam kung anong kwarto to pero ang lawak, sobrang lawak dito. At meron akong nakita dito. Dito siguro niluluto yung mga gamot. So tara, akyatin na natin yung... Ano bang factory to mga kap? Factory ng ano to? Gamot? Paki-comment nga kasi naku-curious ako sa mga ano yung nakikita ko tsaka sa sinasabi niya. Diba? Kasi ako. Second floor. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore para umakyat sa second floor. Pero habang naglalakad ako, nakaamoy na naman ako ng sampagita. Ito na naman yung amoy sampagita. May sampagita na naman. May sampagita na naman. Ito hindi ko alam kung saan ano. Actually naririnig ko na naman siya. Naririnig ko naman yung mga ganong kwento na pagka may maaamoy na amoy sampagita. Diba? Well, ito hindi siya pamimiloso po, no. Bakit sampagita? Kasi 'di ba? Kung halimbawang sa i-connect natin siya sa mga namatay. Hindi naman sampagita yung yung binibigay sa pagka may patay. Bakit sampagita? Well, kumbaga itong question na to as lang. Kumbaga naisip ko lang. Diba? Kasi yung lagi yung yung madalas nating marinig, aminin nyo man o hindi, na pag kami nakakatakot na kwento or laging minsan ang maiisingit na naaamoy nila ay sampagita. It's either kandila or amoy sampagita. Diba? Yun lagi. Hindi pa pwedeng amoy rose. Yeah. Di ba pwedeng gano'n? Wala lang, naitanong ko lang. Kasi hindi ko magets or hindi ko alam kung saan nagsimula yung kwentong yan. Na hindi ko rin maintindihan kung anong connect sa paranormal. But seriously, paki-comment na lang kung sino nakakaintindi, no? Kung bakit amoy sampagita. Oo, imposible magkaamoy sampagita dito kasi tignan mo naman yung mga nakatambak dito. At palakas ng palakas yung naaamoy ko. Ang lakas! Kagi, ang lakas! Ang lakas ng amoy! Nakakapagtaka talaga kung saan nanggagaling yung amoy ng sampagita. Kaya nag-decide ako na ilabas yung EMF na dala ko. So ngayon naisipan ko maglabas ng EMF dahil
amoy sampagita dito sa loob na itong factory na to. At imposible naman magkaroon ng sampagita dito dahil itong factory na to, puro basura yung nasa loob. Kaya imposible magkaroon ng amoy sampagita dito. Kaya naglabas ako ng EMF. Tingnan natin kung may didikit ba sa atin or lalapit sa atin pag umilaw ito. So tara, akit na tayo sa second floor. Nagpatuloy na ako na maglakad para pumunta na sa second floor. Pero hindi pa ako nakakalayo, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Sleng! Ang lamig! Ang lamig oh! Hey! Totoo yung sinasabi ni Kuya. Sobrang init dito pero may dumadamping malamig na hangin. Oo, sabi ko kanina, di ba? Sobrang init dito. Sobrang init. Ayun oh, ito. Tanginan lamig, kakaiba yung lamig. Narinig mo? Narinig mo? At habang may narinig Ano daw? May narinig na ano? Ha? Tanginan lamig, kakaiba yung lamig. Mukhang may problema tayo dun ah. Ah... well mga kap, ngayon ko lang napanood to, no? Hindi ko inasahan yon. Kasi ini-enjoy ko na yung ano eh. Panonood eh. Pero ano ba yung narinig talaga? Tanginan lamig, kakaiba yung lamig. Narinig mo? Boses ano daw? Narinig mo? at habang may narinig si Sling, bigla namang umilaw yung EMF na dala ko. Ay! Ay! Putang ina mo! Pasensya na mga kapano kung pipahinto-hinto ako. Kasi, sa totoo lang, ano eh, paano ba? Ano ako eh, yung narinig nila na yun, duda ako kasi. But anyway, hindi naman, sa akin lang, kasi, parang ano siya, iba yung dating ng tunog sa akin. Parang, sige, sabihin na natin na parang pinatong din. Kung alam nyo yung kung napanood nyo yung reaction video ni Sir Bungo TV, dun sa video ni Sir LG ng Cebugo Center International. Meron dong audio na di umano ay yung ipinatong lang. Ngayon, bakit ko sinabi bakit ko nasabi yun, bakit ko nabanggit yung mga bagay na yun? Kasi itong audio na itong kay Sir Jing Relano, well, hindi naman ako magdedwell dito ng babanggitin ko lang. Para sa akin, parang patong lang din. Or hindi sinasadya. Pwede kasing ipinatong, or while editing, merong nagsalita sa background. Kasi, obviously, syempre, kung pakikinggan nyo, kanya, At habang may narinig si Sling, nakakapag-narrate sa editing, nag-narrate pa siya. So, syempre, bukas yung recorder, baka habang ini-edit, may nagsalita, di ba? May Pero obviously, para sa akin yung narinig na yun hindi talaga siya part na itong video na to. Iba yung frequency niya, yung dating ng frequency niya sa akin. But anyway, yun lang mga kap. Kumbaga, lang ako. Kasi pagdating sa sa mga tunog, audio, lalo na sa audio ng video, audio, music,
Basta tunog. Ano yan, mabusisi ako sa ganyan, mga kap. Dahil sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay meron naman akong experience sa pagbubuting-ting ng mga tunog. Nagmi-mix po ako ng mga audio, no? Audio ng video, audio ng mga track, ng mga kanta. So familiar po ako kung yung dating ng frequency is malapit, pinatong, or layered ba dun sa video, di ba? So, experience po ako sa ganyan. So, yun nga, kaya ko napansin yung audio na yun. Well, anyway, move on tayo, no? Tuloy natin. Kasi kung totoo naman yun, wala naman tayong magagawa. Pero para sa akin lang, yun, hindi siya kasama, hindi siya layered yung audio na yun. It's either pinatong o merong na-capture while dun sa habang nagnanarrate, or bago nagnarrate siguro nakalimutang patayin yung microphone, kaya nung at that time na narinig yung boses na yun, na-capture siya. Yun lang, dami ko sinasabi. Bigla namang umilaw yung EMF na dala ko. Ay! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Ay, gagating ka ba yung EMF? Nagwawala yung EMF! Sige po, kung may kasama kami dito, pwede bang lumayo muna po kayo sa amin? Mamaya po makikipag-usap kami sa inyo. At nang sinubukan ko makipag-usap, biglang tumigil sa pag-ilaw yung EMF. Nawala nung sinabi kong lumayo. At maya-maya lang bigla namang nalobat yung camera ko. Gagi, tingnan mo, nalobat kagad ako. Oh. Simula nung may dumikit dito sa EMF, nagwawala yung EMF, nalobat yung camera ko. Okay, yung sa EMF, pwede naman pwede. Although siguro naman sa mga nanonood ngayon, siguro hindi lang naman ito yung video na napanood nyo na may gumamit ng EMF. Siguro alam nyo na rin kung para saan yan. Alam nyo na kung paano gumagana yan. At alam nyo na rin kung ano ang mga possible na makakapagpapalo niyan. So ibibigay na natin kay Sir Jing Relano yan, yung yan. Pero yung sinasabi mo na biglang nalobat yung camera, kasi kaming mga audience, hindi naman namin talaga alam kung full ba yung battery mo nung pumasok ka dyan. Diba? So, madaling sabihin na, ay, nalobat. Bigla ang nalobat. Diba? Dinrain ng entity yung battery. Madaling ikwento yon. Pero para sa amin, na mga nanonood, at mag-scrutinize yung video nyo, mahirap paniwalaan yan. Diba? Unang-una, wala naman kami nakikita. Hindi naman nga namin nakikita yung entity. Paano namin malalaman? Diba? Na sila yung nag-drain yan. Diba? So, pwedeng pumasok ka dyan na hindi naman talaga full yung battery mo. Diba? Or hindi ka aware na low bat na rin pala. Pwede rin yung ganon, di ba? And ano pa ba? Hindi lang. Basta para sa mga audiences, hindi pwede. I mean, hindi para sa mga audience. Para sa mga audience nyo na skeptic pagdating sa mga ganitong video, madaling paniwalain. Diba? So, hindi siya agad-agad pwedeng pagbasihan na may entity sa lugar dahil lang na-drain yung battery ng camera. Energy yan. Energy ball. Patay tayo nito. Medyo weird na talaga yung nangyayari sa amin dito sa unang palapag, pero hindi na lang namin ito pinansin at nagpatuloy na kami na umakyat sa second floor. At pagdating ko dito, ito kaagad yung naramdaman ko. Pakaramdam ko dito sa second floor. Ang bigat. Ang bigat na lumalaki yung ulo ko. At sa patuloy na pag-i-explore namin dito sa second floor, bigla ulit na lobat yung camera ko. Kakapalit ko lang ng battery. Ayaw na. Lobat na kagad. Di ba sabi mo kanina nangihina ka? And then ako sobrang bigat ng pakaramdam ko.
ayaw bumukas ng camera. Ibig sabihin, kinukuha nila yung energy ng mga battery natin. Hindi na talaga maganda yung mga nararanasan namin dito. At nang napunta naman kami sa dulong bahagi ng second floor, nakarinig naman kami ng parang may naglalakad. Meron nga naman ano, mga kap. Meron nga naman naririnig no, na parang naglalakad. Pero kung papansinin nyo mga kap, actually noon pa lang, sa start pa lang ng video, meron pa rin ano, mga noise na galing sa labas. Diba? So possible na yung noise na naririnig nyo is galing lang din sa labas. Kasi unang-una yung building na yan or yung establishment na yan is maraming pader. And siguro naman sa mga nakapag-aral kahit na hanggang elemental, high school, alam na naman siguro na ang sounds ay nagta-travel at nagba-bounce. So sa mga pader niyan, sa mga dingding niyan, pwedeng mag-bounce ang ano, which is from outside, papasok sa loob, pwedeng magpaikot-ikot ang sounds dyan. Diba? Well, again, ito, hindi ko naman sinasabing fake ito, ano. Possible pa rin naman. Pero, syempre, sa side, or sa pagiging skeptic, sa opinion ng skeptic, possible na galing lang din sa labas yun or maraming source na pwedeng marinig na ingay dyan. Diba? Kayo yun? Kayo yun? May naglalakad dito? Kaki, may naglalakad? At habang nire-review ko at ine-edit itong video, may nahagip na palang ghost orb yung camera ko. Pagmasdan nyo itong mabuti. Kaki, may naglalakad nga! Isa pa mga kapa. Itong mabuti. Pwede naman. Or, pwede rin naman na ano lang to. Particles lang ng ano, dust. O yung alikabok. Diba? Kasi, unang-una, kaganyan, medyo malabo eh. Ang alam ko pakicorrect na lang ako kung mali ako. Ang alam ko kasi, sa lahat ng nakita ko na video na may nahagip na orb, ano siya eh, kahit sabihin mo na malayo, basta naging visible siya sa ano, sa camera, mas malinaw eh. Pero ito kasi, para lang siyang napaka, ano eh, hindi enough yung liwanag niya compare dun sa ano, yung mga napapanood natin usual na nakahagip ng orb. Ito ano pa eh, medyo malabo pa eh. Pero well, pwede na, sabi ko nga, pwede pa rin. Pwede. Pero ako sabihin natin na ano to, nasa 90% para sa akin dust lang to. Ano lang to, alikabok lang to. Kaki, may naglalakad nga! At maya-maya lang biglang ayaw mag-focus ng camera ko. Ayaw pa mag-focus ng camera ko. Nangyari? Ay mag-focus. At habang sinusubukan kong ayusin yung camera ko, ito na yung mga sumunod na nangyari. Ano? Pakinggan nyo itong mabuti. Ano? Ano? Pakinggan nyo itong mabuti. Ano?
ina ka! Hindi doon ata sa babae. Hindi sa baba yun! Hindi na talaga maganda yung Ayun. So, kagaya ng sinabi ko nga kanina, sa akin ano to, galing sa labas yung yung boses. Ayun, para sa akin Kasi yun nga, kung titingnan nyo, open pa rin naman Yung mga wala na siyang yung mga naririnig Bintana. namin at Ayan. Itong part na to open na 'di ba? Kung meron mang bubog diyan or kung meron mang salamin yan, hindi na siya buo Actually meron namang part na sarado. Tingin ko lang Kasi sa akin kasi hindi ko alam kung sa monitor ka lang. Medyo madilim kasi itong taas na to. Kaya papalitan na nga itong monitor na to. Kaya titingnan ko lang. Tititigan natin. Kasi parang ang tingin ko rito, na to open to Open nga ba? Pasensya na kayo mga kapano. Kasi yung monitor natin lang. Medyo old school na rin. Pero ang tingin ko talaga open na siya Pero regardless kung open siya o hindi. Kasi posible naman na buong building nito buo pa rin yung mga bintana. And kahit na kasi usually actually ang chance lang para maging soundproof ito is yung maging intact yung buong bintana, yung pintuan at naka-aircon. Ganun naman lagi sa lahat ng establishment, di ba? Naka-aircon, intact yung bintana at pintuan, soundproof. Pero ito kasi hindi na. So possible talaga na may mga noise na maririnig from outside. Gagi, putang ina ka! Hindi doon ata sa babae. Hindi sa baba yun! Hindi na talaga maganda yung mga naririnig namin at nararanasan namin dito sa second floor. Kaya minabuti kong ilabas ulit yung EMF at makipag-usap kung may kasama pa kami dito na hindi namin nakikita. May kasama kami dito? Sige nga, kung may kasama kami dito, lumapit ka sa EMF namin. Pero makalipas ang ilang minuto, wala nagre-response sa amin kaya nag-decide na kami na umpisahan na ang investigation. Bago tayo magpatuloy sa video, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang 1xBet. Mahilig ka ba Yung 1xBet na yan mga kap. Pas tayo dyan. Hindi naman tayo sugarul Forward na natin. mga equipment natin. Dahil dito sa lugar na to kanina, meron talaga kami narinig na string dito na tumakbo sa harapan namin. Kaya dito kami mag-i-start ng investigation at mag-setup na tayo ng equipment natin. Nag-setup na kami ng mga equipment. Nilapag ko na yung ghost ball, REM pad, sensor, at ginamit ko na din yung EMF. So, yun, naka-setup na tayo lahat. Tatry na natin yun makipag-communicate kung meron tayong makukuha ang response dito or may sasagot sa atin. So, tara. Sinimulan ko na magtanong at makipag-usap. Magandang gabi po, magandang madaling araw, magandang umaga sa inyo. Ako nga po pala si TUB. At yung isang kasama namin ay si Jeremy. Nandito po kami upang makakuha ng mga impormasyon kung may katotohanan ba yung mga sinasabi ng mga tao base sa mga kwento nila na may nagpaparamdam daw dito sa lugar na ito. Kung may katotohanan yun, may mga equipment kami dito, may mga REM pad kami dyan, may mga bola kami dyan, motion sensor. Ang gagawin nyo lang, dumaan lang kayo dyan or hawakan ninyo. Kapag tumunog yan, ibig sabihin yan, nandito kayo, may kasama kami dito. Pwede nyo po bang pailawin or... Okay, pangungunahan ko na nabanggit kasi ni Sir na meron siyang ghost ball or spirit ball, kung ano man yun, no? Yun yung yung umiilaw pagka nagalaw. So, itong building na to, kapag umilaw yon, ito pa, unahan ko na, may possibilities din kasi na ang building na ito ay
makapag conduct or makapag ano ng vibration, no? Sabi ko nga sa inyo, kung naranasan nyo na, imposibleng hindi pa na imposibleng hindi nyo alam to, no? Minsan na nasa loob kayo ng bahay nyo or let's say sa opisina or kung ano man, alam niyo yung pagka minsan may dumaan na malaking sasakyan or merong kotse na malakas ang sound. Kasi yung sounds na ano yung pangbulahaw Alam niyo ba yung ano, yung pakiramdam na ano, yung nagba-vibrate pati yung dingding. 'Di ba? May ganun eh. And actually, ito dito sa amin ano, dito specifically dito mismo. Kung tong sa kwarto kung nasaan ako ngayon. Pag may dumadaan na malaking sasakyan dito sa tapat namin or ano, nagba-vibrate yung sahig. So, possible na pag nag-vibrate or naramdaman yung vibration sa sahig, pwede kasing umilaw yan. And bukod doon, iba kasi yung ano neto, yung sensor niyan sa loob. Panoorin niyo yung ano, nung pinakita ni Boss Bungo TV yung laman niyan sa loob. Hindi naman kasi ano, hindi siya yung perfect na bilog. So, kahit nga daw ipatong ng ano yan, yung sanguso ng ano, bote. Pagka dahil hindi naman nga bilog na bilog yung ano sa loob, possible pa rin na mag-move yan kahit nandun siya sa minguso ng bote. Na hindi naman siya gagalaw kung ano, kung naka-steady lang, di ba? So panoorin niyo yan para maintindihan niyo ng maigi. Nasa ano yan, video ni Sir Bungo TV. Hindi ko lang, kayo na lang maghanap. Hindi ko na maalala title ng video. Galawin, patunugin yung mga equipment namin. And then meron ako ditong EMF, pwede kayong lumapit dito para malaman namin kung nandito kayo, kasama namin kayo. Pero makalipas ang ilang minuto, wala nag-respond sa mga equipment namin. As of now guys, ngayon, ang dami na tinanong ni OH pero wala pa rin kahit anong bumagalaw sa equipment ni OH Pero nang i-check ko yung ghost ball na iniwan namin sa kwarto, panay ang ilaw nito. Uy gagi! Ghost ball! Umiinaw! At ito yung kwarto kung saan daw may nagpapakita na Black Lady. Try siguro natin umikot dito. Kasi sabi nila, itong lugar daw na to, dito daw nagpapakita yung Black Lady. Ayun ang sabi ng mga tao, nakakita na sa kanya. So itry natin dito. Para may ilaw yung REM pad. Pero, may ilaw pero hindi ayun na nga. Hindi tumutunog. Okay. Ito sa point na to, no, makikita natin na may ilaw nga naman yung REM pad. Pero ano ba to? Bakit wala siyang tunog? Hindi siya narinig kagad. Ano nangyari, di ba? Tingnan natin. So, tinesting ni Sir. Tumunog. Pero sabi niya nga kanina umilaw. So, ano to? Sira ba yung REM pad nyo? Kasi kung sira itong REM pad, hindi na dapat ano nyo na yan, patayin nyo na dahil hindi na rin siya magiging reliable. Sabi nyo umilaw, hindi tumunog. So, ibig sabihin, sira. Diba? Hindi niya na dapat ilatag pa. So, ibig sabihin, may lumalapit ka na yung ilaw, pero hindi siya tumutunog. Hindi. Walang lumalapit. Sira nga di ba? Ikaw na nga sir nagsabi na umiilaw, hindi tumunog. So, physically, ang gagawin ni REM pad kapag may lumapit o pag may na-attract na entities, iilaw at tutunog. Pero, sabi mo nga rito, Hindi tumutunog. hindi tumutunog. Pero nung tinesting mo, So, tumunog. ibig sabihin, Which means, sira. Diba?
Parang ano lang yan eh. 1 plus 1 equals tira. May lumalapit ka na yung ilaw, pero hindi siya tumutunog. May kasama ba kami dito? Sige po, lumapit lang kayo dyan sa kulay pulang ilaw na yan. Pag tumunog yan, ibig sabihin nandiyan kayo. At habang sinusubukan ko makipag-usap sa kanila, biglang tumunog yung REM pad. Par. Tumunog na. Tumutunog yung REM pad. So, Bakit iba yung tunog ng ano? Iba yung iba ngayon yung pinapakita ng REM pad mo. Sabi mo tumutunog na. Natin ha, ulit. par. Tumunog na. Tumutunog yung REM pad. Tumutunog pero yung ilaw niya hindi naman umilaw. Kasi dito sa part na to kanina, nung tinesting mo, iba yung ilaw eh. Iba yung ilaw niya nung tinesting mo eh. Di ba? Try natin dito. Tingnan natin ha. Ito kanina hindi tumunog pero umilaw. Sabi niya. May yung REM pad. Pero, may ilaw pero hindi. Nung tinesting mo, Ayun na nga. tingnan natin ha. Hindi tumutunog. Nagbi-blink siya. Meron ding kulay blue na ilaw kapag meron na attract. Kasi yun yung pag yun nangyari ng tinesting mo, di ba? Pero bakit dito naman sa sinabi mo na tumunog, Malaman namin kung kasama namin kayo dito. Pero lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa amin. Kaya naisipan ko na gamitin na sumobra ata. Balik natin. tumunog yung REM pad. Par. Oh. Sabi tumutunog yung REM pad, tumunog. Tumutunog yung REM pad. Oh, tumutunog. Again ha, present tense yun. Tumutunog, which means up until now. Tumutunog. Pero bakit hindi na siya umiilaw? Gusto nyo po na tulungan namin kayo. Malabo tong ano. Sinasabi mo Jing Relano ba? Kalimutan pa pangalan ni sir. Diba? Pero malabo. Kanina sabi mo, umiilaw, pero hindi tumutunog. Nung tinesting mo, nakita namin na nag-blink yung mga ilaw, may color blue pa, at tumunog. Diba? Tapos this time, sabi mo, tumutunog, diba? Tumutunog, pero nakikita namin hindi umiilaw. Tumunog yung REM pad. Par. Tumunog na. Diba? So, alin ba talaga ang dapat na, paano ba talaga ang dapat magre-react yung REM pad mo? So, gusto nyo po na tulungan namin kayo. So, ano ba dapat na, yung tamang reaction ng REM pad mo? Pero, diba? Tutunog at iilaw siya na nagbi-blink kasama yung mga blue na ilaw? Or, iilaw lang siya na yan, kagaya niyan, red. Tapos may tunog. Ganun lang ba dapat? Alin dun sa dalawa? Diba? Naguguluhan na kasi ako. Well, anyway, kung kayo mga kapano, kung kayo, nasa inyo naman kung maniniwala kayo. Pero ako, red flag sa akin to. Ano to? Duda ako dito. Gusto nyo na tumawid sa liwanag, ayun po ba ang ibig nyo sabihin? Sige po, kung ayan po ang gusto po ninyo, patunogin nyo kayo mag-ibang equipment namin. Meron kami ditong kulay puti na nasa hagdanan. Kapag tumakan kayo dyan, ilaw yan at tutunog. At yung mga bola po dyan, natawag namin na ghost ball, kapag ginalaw nyo yan, iilaw yan, ibig sabihin nandito kayo. Lumapit po kayo dito sa EMF namin para malaman namin kung kasama namin kayo dito. Pero lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa amin. Kaya naisipan ko na gamitin na yung ghost tube. So, hindi sila sumasagot sa mga equipment natin. Subukan natin gumamit ng ghost tube. Tignan natin kung may mga tutugma sa mga sinasabi ng mga tao na kwento doon sa mga sasabihin ng ghost tube. Binuksan. Patay tayo dyan. Okay na eh. Okay na.
Ito, mga kapano, naglabas siya ng EMF, ghost ball or motion sensor ball, REM pad. Tapos, nung wala siya masyadong na-capture, biglang bubunot ng ghost tube. Ghost tube, di ba? Cellphone application. At lumalabas na parang ayun yung last sort niya. Kasi ang pagkakasabi niya is Sila sumasagot Hindi sa mga sila equipment sumasagot. natin. Subukan natin gumamit ng ghost tube. Tignan natin kung may mga tutugma sa mga parang ito yung pinakahuling baraha mo, sir. So, meaning, para sa'yo, yan yung pinakamagaling mong equipment. Well, don't get me wrong, ako naman opinion ko lang yon. Kasi usually ganun ganun tayo di ba? Pagka pag hindi umubra yung mga natin, mga gamit natin, bubunong, ilalabas ko na yung yung pinakamalakas kong alas. Yung huling tira, yung pinakamalakas. So, para sa'yo, lumalabas ang pinakamalakas mong tira or equipment is ghost tube. Seriously? Diba? Okay na eh. Well, again, hindi naman masamang gumamit ng ghost tube. Pero, yun nga, hindi siya reliable. Cellphone up to eh. Diba? Anyway, it's up to you, sir. mga sinasabi ng mga tao na kwento doon sa mga sasabihin ng ghost tube. Binuksan ko na yung ghost tube at sinimulan ko na din na makipag-usap. So meron akong equipment dito, may device ako dito nga gagamitin. Pwede kayong makipag-communicate gamit ito. Magsalita lang kayo dito kung ano yung sasabihin ninyo, madedetect nito, and then yun ang sasabihin sa amin. May kasama pa kami dito. At maya-maya lang, ito na kaagad yung sinabi niya. Bakit? Mahina? Bakit ka nandito mahina? Ano daw? Maya-maya lang, ito na kaagad yung sinabi niya. Bakit? Mahina? Boom. Another red flag, mga kap. Bakit ka mo? Okay. Sige, alam na natin na na hindi to reliable. Actually, palulusutin ko na sana eh. Baka sa isip ko kanina, baka hindi siya aware na hindi naman talaga reliable si ghost tube. Kasi nga, cellphone app. Okay na sana. Okay na, palulusutin ko na sana. Pero, pansinin niyo yung ghost tube niya. Tagalog eh. So, alam mo, Sir Jing Relano, na pwede siyang palta ng language, pwede siyang lagyan ng mag-store ka ng sarili mong words, 'di ba? At kung alam mo, kung aware ka nun, alam mo na random words lang ilalabas niyan. Alam mo kung paano yung yung pag-function ng ghost tube, kasi marunong ka magpalit ng language at maglagay ng ng mag-load ng words. 'Di ba? So alam mong hindi siya reliable. Pero sinasakyan mo pa rin. 'Di ba? Well, nasa yan. Bakit? Mahina? Bakit ka nandito mahina? Hindi kami mahina. Nandito nga kami para tulungan kayo eh. Nasaan pa kayo? Sinakyan talaga no? 'Di ba? Gusto niyo na umalis dito, kung na-stuck na kayo sa lugar na to, tutulungan namin kayo. Pero lumipas ang ilang minuto, wala nang sumasagot sa amin. Kaya naisipan ko na ilipat yung REM pad at maya-maya lang, ito na yung sinabi niya. Dito? Saan? Nasaan ka? Nasaan ka? Sige nga, patulogin mo nga to. Dito ka ba?
Sige nga, nandito ka ba? Sabihin mo lang kung nasaan ka. Pwede kaming sumunod sa'yo para makausap ka. Pero wala na talagang sumasagot sa amin kaya nag-decide na ako na lumipat ng pwesto kung saan nagpapakita yung Black Lady. So ngayon, lumipat tayo ng pwesto kasi doon wala tayong gagawin. At dito sa lugar na to, dito yung sinasabi na may nagpapakita daw ditong Black Lady. Kaya dito tayo lumipat. Try natin kung may makukuha tayong sagot dito. Sinimulan ko na ulit na magtanong at makipag-usap. Totoo ba na dito sa lugar na ito, may nagpapakita daw na Black Lady? May espiritu ba dito sa kwarto na ito? Kung meron, pwede ba nga pailawin nyo, matulogin yung mga equipment namin? And then pailawin nyo itong EMF ko? Okay, mag-alala ko na mangyayari sa inyo kapag lumapit kayo dyan at iba pang panig. So, ibig sabihin, sa kanan mo, iba pang panig, ibig sabihin, hindi dito sa lugar na ito. Iba. So yun mga kapano, kung napansin nyo, kanina, nagtatanong-tanong siya, naghihintay na sagot. Ngayon, bumalik na naman tayo sa ano, no? Dun sa, alam mo yung common na error ng paggamit ng ghost tube. So, sinabi ko naman nga na hindi siya reliable. Pero, ayun nga, kagaya nung nabanggit ko nung nung last na video, kay Boss Tabs, tayo, oo. Kay Boss Tabs naman, nakalimutan ko rin. Pero sinabanggit ko minsan na hindi na nga reliable yung ano, yung gamit yung equipment, like yan nga, ghost tube, which is cellphone app, hindi na nga siya reliable. Sana, ano naman, gamitin nyo ng maayos na lang. Diba? Ang nangyari dito, bumalik na naman tayo sa common error ng mga gumagamit ng ano eh, yung basta lang gumagamit ng ghost tube. Na, kanina okay pa kasi nagtatanong siya, maghihintay siya ng sagot. This time hindi. Nagbibitaw si ghost tube ng ano, ng words, sasakyan niya. Di ba? Hindi na siya nagtatanong. Naghihintay siya ng words, yun ang sasakyan niya, yun ang gagawa niya ng kwento. Aminin niyo, yun yung common na nangyayari sa mga gumagamit ng ghost tube. Nauulitin ko na ang ghost tube kasi basically ang dapat na ini-imitate niyan is ano eh, yung spirit box. Diba? Yung may masasagap na words or may sasabihin yung spirit. Tapos kayo magtatanong. Pero hindi eh. Lagi ang nangyayari, magbabanggit si ghost tube ng words, gagawan nyo ng kwento. Sasakyan nyo na lang. Babang panig. So possible dun nga sa baba. Dun yung may malakas talaga. Pero sabi niya sa kanan ko. Ano yung sa kanan ko? Sa kanan ko rin natin. Nandito nga ako para malaman yung kwento kung totoo nga ba talaga may nagpaparamdam dito. Kung totoo nga bang nandito kayo. At gusto namin tumulong kung na-stuck na kayo dito. Gusto niyo umalis sa lugar na to. Gusto namin kayo tulungan. Kung gusto niyo tulungan namin kayo, pailawin niyo, patulugin niyo yung mga equipment namin. Pwede po ba yun? Silid tulugan. Kwarto sa baba. Ang layo ng sagot, ano? Diba? So nakita nyo na yung kung bakit hindi siya, no? Well, isa lang naman to sa reason kung bakit hindi siya reliable. Diba? Nagtanong siya, gusto niya na ba makaano sa lugar na to, makaalis na sa lugar na to. Biglang, ang layo ng sagot ni Ghost Tube. Silid tulugan. Connect ba? Hindi, di ba? Galing! Yung kwarto sa baba, office yun eh. So pwedeng yun yung silid tulugan. So, dinadirect niya tayo dun sa baba talaga. Gusto mo pumunta kami dun sa baba? Ano pa ba mangyayari? Ano pa ba mangyayari dito, no? Tingnan natin, ano? Kasi parang gano'n na lang. Sumakay na lang din siya nung sumakay sa, ano? Ghost Tube. Paikot-ikot na lang yung kwento. Nangyayari dahil sabay-sabay na nag-unrecord yung mga camera namin at may
na ituloy ang investigation. At pagdating namin sa first floor, nag-setup na ulit ako ng mga equipment at sinimulan ko ng magtanong at makipag-usap. Magandang umaga, magandang gabi. Kung may mga espiritu man dito, inaanyayahan ko kayong lumapit dito. Gusto namin makipag-communicate sa inyo kung nandito kayo. Gusto namin malaman kung may katotohanan ba yung mga kwento ng mga tao. May mga espiritu na nandito. Kung gusto niyo tulungan namin kayo, pwede kami tumulong. Patanugin nyo na yung mga equipment namin dito. May rempad kami dito, no? May pulang ilaw. Hawakan nyo lang yan at tutunog yan. Malalaman namin na nandito kayo, may kasama kami dito. May kasama pa kami dito. Pero lumipas ang ilang minuto, wala nag-response sa amin kaya inilabas ko yung EMF. May device kaming gagamitin dito, pwede kayong magsalita gamit ito. Kung ano yung sasabihin ninyo, hindi nang sasabihin dito sa amin. Kung gusto ba kayong sabihin sa amin, nandito ba kayo? Kasama pa kami dito? Kung oo, lumapit kayo dito sa EMF ko. Kaya namin. Ganyan-ganyan yung kanina eh. Biglang umano yung EMF natin. At habang naramdaman namin yung malamig na hangin, biglang umilaw yung EMF. Ayun na yung EMF Ayun na. Yung EMF. At sumagot din yung ghost tube. Sa sulok. Saan yung sulok? Ha? Memory. Ha? Wala na memory. Kaki yung EMF umiilaw. Ganyan-ganyan din yung kanina eh. Wala dito memory. Takot ka ba? Susubo ka. Wala. Parang nangaasar yung ano no? Yung gustong takot ka ba? Wala lang. Unexpected lang na hindi ko lang inasahan na magbibitaw si Ghostube ng ganun. Ang pangit ng barok magtagalog. Hindi ako natatakot sa inyo. Baka kayong natatakot dito sa kasama ko. Takot ba kayo kay Sleng? Hindi kami natatakot sa inyo. At sa patuloy na pagtatanong ko at pakikipag-usap, talagang nag-respond sila sa mga sinasabi ko. Kung may kasama kami dito, sige nga lumapit ka ulit dito sa EMF namin. Pagmasdan nyo itong mabuti dahil hindi ko ikakat itong video na ito. Ayun. Kami naglakad sa likod. Naramdaman ako. Kami narinig ako. Kami naglakad na. So nag-respond sila sa EMF. Gusto mo bang tulungan ka namin? Anong pangalan mo? Nalunod? Camille! Saktong-sakto pagtanong ko anong pangalan mo, Camille, ang sabi niya. So Camille, ikaw yung bata dito? Ikaw ba yung bata na paghalag? So yun. This time tumama kumbaga yung mga ganong pangyayari, to be honest, pagdating sa possible naman. Hindi ko sinasabing possible na spirit, possible na Hindi, possible naman na at least kumbaga very rare naman nangyayari na gano'n na yung tanong mo swak din ang sagot ng Ghostube. Possible pa rin naman mangyari yun, pero napaka-rare. Napakabihirang mangyari. Parang once in a 1,000 times na gamitin mo yan. Minsan ka lang bibigyan niya ng reliable na na sagot. Pero yun nga, possible na mangyari yun na tutugma, pero yun, tsamba, yun na, yung pinakamadaling sabi, tsamba. Gala dito. Kung ikaw yan, Camille, sige nga, lumapit ka dito sa EMF namin. Medyo accurate talaga yung sagot na binibigay ng GhostTube at nag-response din sila sa EMF na dala ko. Camille, ikaw ba yan? Nagpapailaw ng EMF? So, nandito talaga siya. Pero, nakakapagtaka lang talaga kasi sa EMF lang talaga sila nag-response. Pagdating naman sa REM-pad, sa ibang equipment, hindi sila nag-response. Nakaka-amaze talaga yung mga nangyayari dahil sumasagot talaga sila sa EMF na dala ko at sa huling pagkakataon ay sinubukan ko pa na magtanong. Gusto nyo ba na ipagdasal namin kayo bago kami umalis dito para matulungan namin kayo para makaalis na kayo dito sa lugar na ito? Kung oo, pailawin nyo itong equipment na to. At maya-maya lang, ito na yung nangyari. Ayun. So, yun nga guys. So, Teka lang. Titingnan ko lang yung paligid, mga kap.
Okay. Well, kaya ako tinatandaan, well, tapos naman nata yung video, no? Or, anyway, wala, paulit-ulit na rin naman eh. So, yan. Well, kaya ako tinitingnan yung mga, yung paligid. Sabi ko nga sa inyo, siguro, isang araw, baka mapuntahan ko din to, itong lugar. Titingnan ko kung kasi may ilaw nga naman, nagre-response yung EMF. Siyempre ako, gusto kong tingnan kung baka meron namang may source siya ng magnetic field dun sa lugar. So, gusto ko rin siya makita. Kaya tinatandaan ko yung lugar. Checkin ko yun. Kung sakaling matuloy, So, anyway, yun nga. Okay naman sana. Okay naman yung video. Well, okay yung video. Hindi, straight to the point. Okay yung video. Siyempre, doon pa rin ako sa wala namang naganap na pamimiki or what not, diba? Pero medyo na lang ako, na disappoint lang ako na biglang bumunot ng ghost tube. Kumbaga parang mas nag-rely pa siya sa ghost tube kumpara dun sa talagang masasabing legit na gadget eh. Diba? So, all in all, okay lang. Hindi naman siya boring. Ang mahalaga lang naman dito, mga kapis, yung paulit-ulit namin sinasabi na wag kayong mamimiki na para lang makakuha ng maraming subscribers, mataas na views, gagaya kayo sa iba. Legit na nga, mas pinili pa na mameke or gumawa ng mga kapekean, umarte, na kunwari merong ability to sense spirit kahit wala naman. Dati gadget lang ang pang-investigate, bigla na lang mag-i-inarte sa video na nakakakita na siya. Diba? Bullshit yung ganon. Basta wag tayong mamemeke, dun pa rin tayo sa sa totoo. Kasi yun nga, gaya ng sinasabi lagi ni Boss B, ni Sir Bungo TV. Meron kayong pag nameke kayo, may tinatapakan kayong community. Yung ghost hunting community na tatapakan nyo. Sinisira nyo yung imahe na hindi naman dapat. Yung iba nagpapakahirap para kumuha ng ebidensya. Tapos kayo mamemeke lang. At ayun, totoo yun yung sinasabi niya na ayan yung magiging pamantayan ng mga tao. Pag sinabing ghost hunting, kailangan may nakikita sa video. Wag ganon. Hindi dapat ganon. Mag-stick tayo sa kung ano lang yung totoo, di ba? Para, syempre, malay mo nga naman, makaka-capture kayo ng totoo na pala. At least, yung credibility nyo, na andun, paniniwalaan kayo. Pagka kasi kayo nahuli kayo naman mamimeke, wala, kiss na kayo. So, yun lang mga kapano. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kita ulit tayo dito lang sa Pinoy Soldier TV. Sa mundong ito, lahat ay kaya mo. Ang iyong tinanim ay siguradong lalago. Libo-libong bagay, di mo pala. Siguradong lalago. Maraming bagay, maraming katanungan. Libo-libong bagay, di mo pala. Maraming bagay, maraming katanungan. Libo-libong bagay ang di mo pala. Maraming bagay, maraming katanungan.